si Sir Lester from Metatech. Magpapaturo ko sa kanya yung DM7. Sir, pwede mo ba akong turuan, sir, about sa DM7? Kasi ngayon lang ako makakakita nito. Okay, basically, yung pinaka-basic lang muna, sir. Well, pinaka-basic, sa screen layout muna tayo. So, ito yung home buttons niya. So, lahat ng functions pag gusto mong bumalik sa home screen niya. Then, inputs, outputs, DCA, custom. Sa inputs, basically, lahat ng input sections mo. Input channels report dyan mo makikita. Pwede kang mamili. Pag tinanggal natin muna to para hindi magulong. So, pwede akong mamili ng input ko gamit yung touchscreen. Pwede rin ako mamili ng input ko gamit yung fader banks ko. So, pwede sa touchscreen, pero pag nakalabas yung fader bank ko, hindi ka makakapamili sa touchscreen. Or pwede kong gamitin yung meter strip dito. Parang isa iPad, no? Yes, tama. Parang, basically, pag ganyan din nakalagay sa iPad. Nakalagay sa iPad eh. Dinala mo lang dito. Sa output, same lang din ang process. Pwede kang mamili through touchscreen, pwede kang mamili sa fader bank. DAW controls mo, nandito rin. So kung gumagamit kayo ng DAW, dahil sa mga kuha. Custom, so sa mga mahiling mag-mix and match ng mga mixes, inputs to outputs, etc. sa isang custom fader, pwede nyo siya gawin dito. Send fader. Feeling yung senti ka pa eh. Nakat na lang yun, sir. So, merong 48 mixes na mix bus. Mix bus, meron kang 12 matrices. Sa ano yan? Sa stage box nila na, sir? Oo, sa stage box, pero basically maximum lang naman yung 32 eh. Okay. So, depende. Pero si DM7 meron siyang 32-16. So, 16 outputs ang pwede mo locally. So, kung gusto mong gamitin lahat yung available niya, kailangan mo mag-upgrade ng kailangan mo magdagdag ng stage box. Parang ganun lang yun, sir. Kunwari, input ako, sorry Sige, next one. kasi ito yung nakasanayan namin, yung mga technician. Select ko si input 1, then send fader. Kaya send mo kung saan ka mag-output mag-send. Then basically, ito na siya. Okay. Ise-select mo yung output. Typical sa iba, select mo yung output, mag-send fader ka, tsaka mo Oo. Yamaha, send fader mo, mamili ka kung saan mo i-send sa kanya. Okay. Then basically, lahat na yan. Okay? Tapos, sir, ganito. Sa, kunwari, kailangan namin i-pre-fader or post-fader yung isang output. So, halimbawa, channel 1, kick, select nyo, makikita nyo yung send information siya. So, sabihin na sa mix 1 to 12. So, dito pwede mo siyang gawing pre or post. Okay. So, very straightforward din naman. So, kung ayaw mong gumamit ng send on fader, pwede ka dito. Sa ano, sir, isa pa, sa effects, nalalagay ko, kunwari, sa microphone, RF, maglalagay ako ng isang effects. Paano ko malalagyan? Kung maglalagay ka ng effects, basically, meron na kasi siyang effects na naka-built-in dito. So, makikita mo from mix 37 to channel 97 ang return. So, kung halimbawa itong reverb hold delay na lalagay natin sa mix 37 to channel 97. So, yan yung a-apply ng effects. So, automatic, kung ang channel 1 let's say microphone, lalagyan mo ng effects, pupunta ka ng mix 37. So, sa mix 37, doon ka magsasend sa kanya ng effects. So, ito siya. Okay. Then, ang return niya, so basically ito pala yung send eh. Wala pa yung return mo rito. So, hindi mo kami lalabas sa house. So, para mailabas mo siya, nasa 97 siya. So, ito siya. So, iangat ko siya ganun. So, kasi sa iba, nakaangat na lahat ng return. Oo. Diba? Nakaangat na lahat ng effects. Ito, for safety lang, na hindi magkakabiglaan. Parang ganun, then, ang iba kasi, diba, mga sanay na lang Yamaha yun. Talagang fully configurable lahat yan. Kasi pwede mong dukutin sa Octave, pwede mong dukutin sa Dante, pwede mong pagsabayin yung dalawa. So, pero may nakalatag na kasi sa'yo na pwede mo na masundan. Pero, mas maganda pa rin kung tailor fit sa user yung kung paano ka gumamit. Diba? About naman dun, Sir Lester, yung graphics sa mix out. Ano?
sa mix out nyo. Basically, pwede kayong pumili ng mix out nyo. So may parametric na pwede kang mag-insert or pwede mong idiretso yung rack. Okay. Sa rack, pwede kong same process pa rin, pare-parehas na pag-insert ng mga premium effects or EQs. So, select mo lang kung anong isang mix mo siya ipapasok sa channel mo, kung sa mix bus mo, sa matrixes, sa stereos, or sa iba pa. So, ibibigay niya sa yung mga selection. So, nasa iyo kung saan mo gusto ilagay. So, select mo lang din, then same lang din sa output, ganun din. So, pare-parehas lang. Then, meron siya hanggang 32 na EQ. Sir, last. Sige. Kasi sa mga, kunwari, show band, tsaka mga wedding na mission na ini-eventan ko, sa minsan sinasabi nila sa akin na, Sir, pengi ako ng reverb sa monitor ko. Magpapadala ako ng reverb sa mismong monitor ko. Paano kong gawin yun? Diyan, sa DX7. Para makapaglagay ka ng reverb sa monitor mo, kailangan lagyan ng monitor yung reverb mo. So kung sa setup natin na to, ang reverb ko, let's say itong 97, so ang kailangan kong isend itong return 97 sa monitor. So kaya kung ito yung return ko, select ko yung reverb ko, then send ko siya sa mix. Anong mix yung hinihingi? kunwari, mix 1. So mix 1. So ito siya, saka mo siya lalagyan. Okay. Ngayon, alam mo na. Sir, maraming salamat, Sir Lester. No problem. From Okay. Metatech. Thank you, Guys. Thank you, sir.